Yengyo, akala ko hindi na ako makakatulog hanggang sa mag-umaga, nagkamali ako. Sa muling pagmulat ng aking mga mata, sumalubong sa akin ang mataas na sikat ng araw. Lulugo-lugo akong bumangon at nag-stretch muna bago bumaba ng kama. Hindi ko akalain na napahimbing pa rin ang tulog ko. Nang sulyapan ko ang orasan na nasa bedside table, hindi ko maiwasang magulat dahil halos 10:00 na pala ng umaga. Tanghali na at kailangan ko ng kumilos. Mabuti na lang talaga at hindi na masyadong masakit ang pilay ko. Makakakilos na ako ng maayos na walang iniindang sakit sa katawan. Balak ko ding tawagan mamaya sila mommy at daddy para sabihin sa kanila na dito na lang muna ako sa mansion ng mga Borlo hanggang sa mag-New Year. Nakapangako na ako kay Lolo Lance which is wala na. Di na kong balak pang bawiin iyon. Pagkapasok ko sa loob ng banyo, ginawa ko na ang morning routine ko. Nagpasya na din akong maligo at nagpalit ng komportableng damit. Isang maong shorts na hanggang tuhod at isang kulay itim na t-shirt ang isinuot ko at pinatuyo ko lang ang buhok ko bago ako nagpasyang lumabas ng silid. Maghahanap ako ng makakain sa dining area dahil medyo gutom na din ako. Bitbit ang aking cellphone, lumabas na ako ng aking silid. Kaagad na sumalubong sa pandinig ko ang tahimik na kapaligiran. Tulog pa yata ang lahat kaya dahan-dahan ko nang tinahak ang way patungo sa may hagdan, bumaba at diretso sa dining area kung saan pagpasok sa loob, hindi ko inaasahan na maabutan ko si Kenzo. Tahimik siyang nakaupo sa harap ng dining table habang may umuusok na kape sa harapan niya. Aatras na sana ako at ipagpaliban na lang sana ang pagkain ng agahan nang napasulyap ito sa akin, kaya wala na akong choice kundi ang tuluyan ng pumasok ng dining area at naglakad patungo sa coffee maker para magtempla ng sariling kape. Pasensya ka na sa nangyari kagabi, narinig kong sambit niya. Natigil ako sa paghakbang pero hindi ako nag-abalang lingunin siya. Kumuha ako ng baso at itinapat iyon sa coffee maker bago ko pinindot ang desired na kape na gusto kong inumin. Hindi ka sa akin dapat mag-sorry. Dapat kay Lolo Lance dahil hinintay kanya kagabi, kaswal na sagot ko. Hindi na siya sumagot pa kaya hinayaan ko na. Hinintay ko muna na matapos ang kape ko bago ko iyon kinuha at muling naglakad patungo sa may dining table. Hinila ko ang isang upuan at naupo na din sa halos katapat niya lang. I know, alam kong hinintay niya ako at sobrang nagigilty ako sa mga nangyari. Hindi ko akalain na makakatulog ako ng Kenzo, hindi mo na kailangan pang magpaliwanag sa akin. Hindi na ako interesado sa mga sasabihin mo dahil malinaw naman na siguro sa iyo na hindi na matutuloy ang kasal natin, di ba? Nag-agree na si Lolo at siya na mismo ang umayaw, kaswal kong sagot. Sa pagkakataon na ito, parang gusto ko tuloy i-congratulate ang sarili ko. Ang galing ko nang magsalita. Kaswal na kaswal at walang halong hinanakit. Bella, pwede bang makinig ka muna sa akin? Hayaan mo naman akong magsalita please, muling bigkas niya. Pilit naman akong ngumiti. Para saan pa ang mga paliwanag na iyan? Sa naalala ko, walang tayo at kaya ako nandito sa hasyenda nyo dahil sa pakiusap ni Lolo Lance na samahan siya na ma-celebrate ang Pasko. Seryosong sagot ko sa kanya. Muli siyang natigilan habang hindi niya inaalis ang pagkakatitig sa akin. Dapat nga magsaya ka na Malaya ka nang gawin lahat ang nais mo at hindi ka na dapat pang mag-worry tungkol sa mana mo dahil nangako na din naman si Lolo Lance na ikaw talaga ang magmamana noon, muli kong bigkas. Sumimsim ako ng kape at kumuha ng tinapay. Kakain ako dahil gusto kong ipakita sa kanya na hindi ako apektado sa mga nangyari. Gusto kong ipakita sa kanya na isa na lamang siyang estranghero sa paningin ko. Maybe you're right. Wala nang dahilan pa para magpaliwanag ako dahil mukhang hindi ka naman na din interesado, di ba? Seryosong bigkas niya. Hindi ko naman mapigian ang mapabuntong hininga. Seryoso siyang tinitigan at akmang sasagutin ko na sana ang sinabi niya pero bigla naman tumunog ang aking phone. Dali-dali kong dinampot iyon at tiningnan kung sino ang tumatawag at hindi ko mapigilan ang mapangiti nang makita kong si Mateo iyon. Mukhang may good news dahil napatawag ka agad. Ito. Wish ko lang na sana matuloy ang planong bakasyon nila dito sa Mindanao para naman may mapaglilibangan ako habang hinihintay kong sumapit ang bagong taon. Hello, Mateo, nakangiti kong sambit habang hindi ko mapigilan na mapasulyap kay Kenzo na huling-huli ko ang kaagad na pagsalubong ng kilay niya nang bangitin ko ang pangalan ni Mateo. Bella Babe, nabasa mo na ba ang mga message sa gift natin? Update tungkol sa pagkikita natin dyan sa Mindanao, masiglang bigkas nito.
Hindi pa. Kakagising ko lang eh. May good news ba? Mapupuntahan niyo ba ako dito? Uy, alam niyo, sobrang na-miss ko na kayo, kaagad ko ding bigkas na talagang nilakipan ko pa ng paglalambing ang boses ko. I really miss you too, Bella babe. Iyon nga, hintayin mo kami dyan. Maybe tomorrow morning nandyan na kami and before lunch, masusundo ka na namin sa Hacienda Borlo, masigla nitong bigkas. Lalo naman akong nakaramdam ng galak. Talaga? Wow, that's great. Super duper excited na ako, masayang bigkas ko na naman. Ni hindi ko na pinansin pa ang pagmumukha ni Kenzo na para bang biglang nawala sa mood. Nakabusangot na kasi ito at masamang nakatitig sa akin. Yeso, paano ba iyan? See you tomorrow na lang, kaagad na din namang sagot ni Mateo sa kabilang linya at mabilis na ding nagpaalam. May pupuntahan pa raw siya at tatawag na lang daw mamayang gabi sa namin. Kahit papaano naging maganda ang umaga ko pagkatapos kong makausap si Mateo. May relasyon ka na ba sa lalaking iyon? Siya ba ang dahilan kaya ayos lang sa iyo na hindi na matutuloy ang kasal natin? Seryosong tanong ni Kenzo sa akin pagkalapag ko pa lang ng cellphone ko sa ibabaw ng dining table. Sino ba ang tinutukoy mo? Si Mateo ba? Nagtataka kong tanong sa kanya. May iba ka pa bang kausap maliban sa lalaking iyon? Pabalang nasagot niya sa akin. Kaagad ko din naman siyang pinagtaasan ng kilay. Wala ka na doon kung siya man ang kausap ko at kung ano man ang relasyon ko sa kanya. Sa inyong dalawa, mas matimbang at mas pinagkakatiwalaan ko si Mateo, dahil mas matagal ko na siyang kilala kumpara sa iyo, walang pakundangan kong sagot. Bahala na siya kung ma-offend man siya sa tabas ng dila ko. Sasabihin ko lahat ng gusto kong sabihin at manigas siya kung hindi niya type ang mga katagang lumabas sa bibig ko. Wala na ako doon. Kaya pala parang wala lang sa iyo na hindi matuloy ang kasal natin dahil may ibang lalaki na palang involved, sagot niya sa akin. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapatitig sa kanya. Sinusukat ko kung lasing lang ba talaga itong si Kenzo dahil kakaiba yata ang tabas ng dila niya pero nang mapansin ko na mukhang puyat lang siya naiinis ko siyang tinitigan sabay halukip-kip. Alam mo, ibang klase ka din eh. Ang galing mong mambintang. Sa ating dalawa, alam mo kung sino ang mas may kasalanan kung bakit si Lolo Lance na mismo ang nagdesisyon na hindi matutuloy ang kasal natin, bakas na ang inis sa boses na bigkas ko. Salubong ang kilay naman na tinitigan niya ako na akala mo takang-taka at napaka-inosente na hindi niya alam kung ano ang nagawa niyang kasalanan. Sa bagay, hindi naman talaga kasalanan ang umibig. Kung si Eunice ang napupusuan niya, di doon siya. Tangap ko na ang pagkatalo ko. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi lang ako nakauwi kagabi pero feeling ko ang dami ko nang hindi nalalaman ah. Sabihin mo nga sa akin. Ano ba talaga ang reason ni Lolo at bakit siya nag-decide na hindi na matutuloy ang kasal nating dalawa? Seryosong tanong niya. Well, hindi ko din alam. Pero may beba ka dahil alam niyang si Eunice naman talaga ang gusto mo kaya gusto niyang bigyan ka ng kalayaan na sundin ang nais mo. Tutal naman ikaw naman ang makakasama ni Eunice habang buhay at hindi siya, sagot ko. Oh come on Bella. Stop it. Paano naman nasali sa usapan natin si Eunice sa pagkakataon na ito, bakas na sa boses niya ang inis. Well, ayaw na ayaw niya talagang masangkot ang pangalan ni Eunice sa usapang ito. Gusto niya talaga sigurong protektaan ang image ng babing iyon kahit na minsan na siyang ipinagpalit sa 2 milyon. Hindi ba siya ang kasama mo kagabi? Tanong ko habang hindi ko inaalis ang pagkakatitig sa kanyang mukha. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng pagkadismaya nang mapansin ko ang pagkagulat na kaagad na gumuhit sa kanyang mga mata. Mabilis siyang nag-iwas ng tingin sa akin bago siya nagsalita. Paano mo naman nasabi na si Eunice ang kasama ko kagabi? Seryosong sagot niya. Hindi ba? Saka, hindi lang kagabi mo siya kasama kundi halos buong maghapon kahapon. Nakataas ang kilay na sagot ko. Natamim naman siya. Ang galing ko, di ba? Kahit na hindi pa tayo na ikasal, alam na alam ko na kung ano ang mga sekretong ginagawa mo and maybe alam na din ni Lolo iyon at naawa sa akin dahil feeling niya niluluko mo ako, bigkas ko sabay tayo. Hindi pa ubos ang kape ko pero bigla akong nawala ng gana. Ayaw na ayaw ko sa isang lalaking mapagkunwari na akala mo napakalinis. Huling-huli na nga mukhang ayaw pang umamin. Alam kong ang tungkol sa nangyari sa aming dalawa ni Eunice ay isang pagkakamali at willing akong ituwid ang pagkakamaling iyon.
Willing din akong ituloy ang kasal nating dalawa, Bella, seryoso niyang bigkas. Peke naman akong natawa. Ha? Kenzo, naririnig mo ba iyang sinasabi mo? Kasal sa akin? Nababaliw ka na ba? No. Hindi na ako magpapakasal sa iyo dahil may iba na akong plano sa buhay at hindi ka nakasama doon. Walang paligoy-ligoy kong sagot sa kanya at mabilis ko na siyang tinalikuran. Mabilis ang hakbang na naglakad ako palaban ng dining area. Hindi ko alam kung bakit kay Kenzo pa nahulog ang loob ko gayong hindi naman pala matinong kausap. Napaka-childish mag-isip. Dapat ko na talaga siyang kalimutan dahil hindi naman pala siya ang tipo kong lalaki. Ilang araw pa nga lang na nakakasama ko siya dito sa mansion, para bang kilalang kilala ko na kung anong ugali meron siya. Hindi ko siya dapat panghinayangan dahil malayong malayo pala ang ugali niya sa lalaking pinapangarap ko. Nagbago na ang isip ko. Imbes na sa garden ako pupunta, nagpasya na lang akong bumalik ng kwarto. Ngayong alam ko na nasa paligid lang si Kenzo, wala na din akong balak pang magpakalat-kalat sa labas. Ayaw ko na muna siyang makausap at lalong ayaw ko na muna siyang makita. Pagkapasok ko sa loob ng kwarto, nagpasya akong tawagan si Mommy sa Manila para sabihin sa kanila ang plano ko na after New Year na lang ako uuwi. Mabuti na lang talaga at wala nang marami pang tanong at pumayag na din kaagad ito. Hindi ko na lang din muna binangit sa kanya na hindi na matutuloy ang pagpapakasal ko kay Kenzo. Siguro sa pagbalik ko na lang ng Manila ako magpapaliwanag. Medyo mahirap kasi magpaliwanag kapag hindi ko sila kaharap face to face at baka bigla na lang nila akong pauwiin. Gusto ko kasing tuparin ang pangako ko kay Lolo Lance na samahan siya sa New Year at isa pa darating din naman dito sa Mindanao ang mga kaibigan ko. Naging mabilis lang naman ang pag-uusap naming dalawa ni Mommy. Pagkatapos naming mag-usap, ginugol ko na ang lahat ng oras ko sa pagtambay sa naming magkakaibigan. Tungkol sa pagbabakasyon nila dito sa Mindanao ang topic namin at mga plano kapag nandito na sila. 2 araw at gabi na lakwatsa kaya balak kong magpaalam na mamaya kay Lolo Lance. Tiwala naman akong papayag ito lalo na ngayong hindi matutuloy ang kasal naming dalawa ni Kenzo. Wala na din sigurong dahilan na pigilan niya ako sa mga nais kong gawin. 10 minuto bago ang lunchtime kinatok ako ni Marisa dito sa aking silid at sinabi nito na naghihintay na daw si Lolo Lance sa dining area. Dali-dali naman akong nag-ayos ng aking sarili at sumunod na kay Marisa, patungong dining area, para saluhan si Lolo Lance na kumain ng lunch. Inaasahan ko na din naman na makakasabay namin sa pagkain si Kenzo, pero kinondisyon ko na ang sarili ko na huwag na siyang pansinin pa. Simula ng mga oras na ito, dapat kong sanayin ang sarili ko na pakiharapan siya ng casual. Hanggang New Year ko lang naman siya makakasama kaya kayang-kaya ko ito. Magandang tanghali po, Lolo, matamis ang ngiting bati ko kay Lolo Lance pagkapasok ko ng dining area. Nandito na din si Kenzo at halatang ako na lang ang hinihintay nila para maumpisahan na ang pakain. Good afternoon din sa iyo, Iha. Kumusta na? Nakapagpahinga ka ba ng maayos? Nakangiting tanong sa akin ng matanda. Opo, maayos po akong nakatulog, nakangiti ko namang sagot. Pinilit kong ignorahin ang presensya ni Kenzo, kahit na nararamdaman ko ang mga titig niya sa akin. Mabuti naman kung ganoon. Siya nga pala, gusto mo bang mamasyal? Kung gusto mo pwede kitang pasamahan kina Marisa at sa iba pang mga tauhan dito sa mansion. Medyo sumasakit kasi ang rayuma ko kaya kahit nagustuhin ko man na personal kitang samahan mukhang hindi na kaya ng tuhod ko, nakangiti nitong wika. No worries, Lo. Ako na po ang sasama kay Bella sa pamamasyal. Ililibot ko siya sa buong hasyenda para naman po malibang siya, kaagad na din namang sabat ni Kenzo. Pigil ko tuloy ang sarili ko na mapataas ang kilay ko. Ano daw sasamahan niya ako? Para ano pa? Para magmukha siyang mabait sa harapan ng lolo niya? Of course, hindi ko mapapayagan iyon kaya naman pilit akong nagpakawala ng matamis na ngiti bago ako nagsalita. Naku, ayos lang po ako, Lo. Tungkol naman po sa pamamasyal, wala po akong balak ngayong araw. Sagot ko sabay sulyap kay Kenzo na noon ay kaagad na nagslubong ang kilay niya. Ayaw mo? Bakit hindi paghihisapat ang tulog mo at tamad kang lumabas ngayong araw? Seryosong tanong niya. Hindi naman sa ganoon. Gusto ko lang din kasing magpahinga ngayong araw, lalo na at darating bukas ang mga kaibigan ko. Kaagad ko din naman sagot. Darating ang mga kaibigan mo, Iha. Abat tamang-tama lahat ng mga kaibigan mo welcome dito sa mansion.
masayang sabat ni Lolo Lance. Thank you po, Lo. Hayaan niyo po babanggitin ko sa kanila. Pero ganoon pa man, magpapaalam po sana ako ng kahit na 2 araw lang. May lugar kasi kaming gustong puntahan dito sa Mindanao at baka hindi po ako makakauwi ng 2 araw dito sa mansion. Pero huwag po kayong mag-alala lolo, babalik din naman po kaagad ako bago mag-New Year. Nakangiting bigkas ko na maihalo ng pagpapaliwanag. Para walang nang tanungan, di ba? Ganoon ba? Abat walang problema. Sino ba naman ako para pigilan ka ha? Of course, malaya kang makakalabas hangat gusto mo at very much welcome ka din palagi dito sa mansion kasama ng mga kaibigan mo. Nakangiting sagot nito sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang makaramdam ng tuwa. Lo naman. Pinapayagan mo kaagad si Bella na lumabas? Hindi ba't parang delikado iyon, sabat naman ni Kenzo. Even not. Bella is free at malaki ang tiwalan ko sa kanya. Mga kaibigan niya ang mga kasama niya at tiyak akong hindi niya ikakapahamak iyon. Right iha, nakangiting sagot naman ni Lolo Lance sabay baling ng tingin sa akin. Of course, Lolo. And magpapaalam din naman ako kina Mommy at Daddy. Since high school, magkakilala na kami ng mga kaibigan ko at kilala na din sila nila Mommy at Daddy, sagot ko naman kaagad. Don't worry iha. Payag ako. Saka, kung nangangailangan kayo ng tour guide, personal ko kayong bibigyan para naman mas ma-enjoy nyo ang Mindanao, nakangiti nitong sagot sa akin. Talaga po? Naku, thank you po lolo. Ang bait nyo po talaga. The best po talaga kayo, buong galakong bikas. Hindi ko na pinansin pa ang biglang pagtayo ni Kenzo at ang mabilis nitong paglabas ng dining area. Hindi pa man nag-uumpisa ang lunch namin, nag-walk out na siya. Huwag mo na siyang pansinin iha. Kain ka na, nakangiting wika ni Lolo Lance sa akin pero ang kanyang paningin ay nakasunod sa paalis na si Kenzo. Kayo din Polo. Kain na po kayo, pilit ang ngiting sagot ko din kahit na ang totoo ay nakakaramdam ako ng tensyon. Ano ba ang nangyayari sa Kenzo na iyon? Bakit habang nagtatagal lalo yatang sumasama ang ugali? Well, bahala na nga siya. Basta ako nasa stage na ng pag-move on lalo na at pinayagan ako nitong si Lolo Lance sa sumama sa mga kaibigan ko na mamasyal. Naging magana naman ang pananghalian ko at pagkatapos namin kumain, nagpaalam na din kaagad si Lolo sa akin. Magapahinga na daw siya kaya naman nagpasya na din akong pumasok ng kwarto para makapaghanda ng dadalhin sa outing naming magkakaibigan. Kahit papaano, mitikuloso akong tao at marami akong dalang mga damit pero iyon nga lang wala akong dalang swimsuit. Magsiswimming pa naman kami kaya naman napasya akong tawagan si Jessica para makisuyo na bilihan niya na lang ako ng iba ko pang mga pangangailangan. Alam na din naman niya ang size ko at sakto naman, nasa mall daw silang dalawa ni Audrey ng mga sandaling ito. Habang abala ako sa pag-iimpake, hindi ko mapilan ang mapabaling ang tingin ko sa pintuan ng silid nang may biglang kumatok. Nagtataka man wala akong nagawa kundi ang maglakad patungo doon para buksan na ng pintuan. Sinadya ko na kasing i-lock ang pintuan ng silid ko para na din sa sarili kong privacy. Yes, nakataas ang kilay na bigkas ko nang mabungaran ko si Kenzo pagkabukas ko pa lang ng pintuan ng silid. Hindi ko alam kung ano ang kailangan niya pero noong napansin ko kung gaano kaseryoso ang mukha niya, wala na akong choice kundi ang humakbang paatras at muling binalikan ang ginagawa ko. Kaagad na din naman siyang naglakad papasok ng kwarto habang baka sa kanyang mukha ang pagiging seryoso. Pwede ba tayong mag-usap? Mahinahon naman ang tono ng boses niya pero ramdam ko ang pagiging seryoso noon. Sure tungkol saan? Tanong ko. Tungkol sa ating dalawa. Tungkol sa naudlot na pagpapakasal natin, sagot niya. Napatigil ako sa aking ginagawa at seryosong napatitig sa kanya. Ano ang tungkol doon? Don't tell me na hindi mo pa rin gets. Si Lolo na mismo ang nagdesisyon kaya wala nang kasalan na mangyayari sa pagitan nating dalawa. Nakataas ang kilay na sagot ko. Hindi ko alam kung lamog lang ba ang utak nitong si Kenzo at kung bakit kailangan pa naming paulit-ulit na pag-usapan ang tungkol sa bagay na ito. Wala nang ang kasalan na mangyayari at mapapasa kanya pa rin ang mana niya, kaya dapat lang siguro na matuwa siya, diba? Malaya na siya eh. Malaya na siyang gawin lahat ng nais niya sa buhay. Hindi na din hahadlang pa si Lolo Lance sa relasyong nilang dalawa ni Eunice, kaya hindi ko alam kung ano ang ipinuputok ng tumbong niya ngayon. Gusto kong ituloy ang kasal natin, mahinang wika niya pero dinig na dinig ko iyon. Are you kidding me?
Papakasalan mo ako. Sa anong kadahilanan? For Lolo Lance, nakataas ang kilay na tanong ko. No. Not for Lolo Lance kaya ko ito ginagawa. May mga bagay na mahirap ipaliwanag at kung sakaling sasabihin ko sa iyo ngayon, alam kong hindi ka maniniwala, seryosong sagot niya. No at buo na ang desisyon ko. Walang kasalan na mangyayari at kung ano man ang dahilan mo kung bakit gusto mo pa ring ituoy ang kasal na iyan, wala na akong pakialam pa, seryosong sagot ko. Hindi naman siya nakaimik pero kitang-kita ko ang pagbabago ng ekspresyon ng mukha niya. Bigla na mula ang kanyang mukha habang titig na titig siya sa akin. Pero hindi ko na iyon pinansin pa. Muli kong ibinalik ang buo kong atensyon sa pag-iimpact ko. Binaliwala ko ang kanyang presensya, gayong alam kong tahimik lang siyang nakamasid sa bawat galaw ko dito sa loob ng silid. Nagsisisi ako kung bakit hindi ako nakauwi kaagad kagabi. Alam kong sobrang disappointed ka sa mga nangyari pero maniwala ka man sa akin or hindi, hindi ko ginusto ang lahat. Sinubukan ko namang humabol pero hindi na talaga kaya. Hindi ko maiwan-iwan si Eunice kagabi dahil mataas ang lagnat niya at kailangan niya ako, muli niyang bigkas. Hindi ko naman mapigilan ang magulat dahil sa sinabi niyang iyon. Talagang may time pa siyang magkwento sa mga pinagdaanan niya kagabi ha? Well, totoo man or hindi ang mga pinagsasabi niya, hindi na din naman ako interesado. Ano ang ginagawa mo dito sa harap ko ngayon? Balikan mo siya. Balikan mo si Eunice at baka kailangan ka pa niya. Pigil ko ang inis sa boses ko habang sinasabi ko ang katagang iyon. Gusto kong ipakita sa kanya na wala akong pakialam kung ano man ang pinagdadaanan nilang dalawa ni Eunice ngayon. Mas pinili niya ang babaeng iyon kumpara sa akin at kay Lolo kagabi kaya doon siya. Bella naman, I am trying to explain kung ano ba talaga ang nangyari kagabi at kung bakit hindi ako nakauwi tapos iyan lang ang isasagot mo. Sarcastic at talo mo pa ang isang batang pilit na itinago ang tantrums. Mataas ang boses na tanong niya sa akin. Nagulat man sa kanyang inasal wala naman akong planong magpasindak. Subukan niya lang gumawa ng mga bagay na hindi ko magugustuhan dahil hindi talaga ako mangingimi na isumbong siya kay Lolo Lance. At sino ba naman kasi ang may sabi sa iyo na interesado ako sa mga explanation mo, Kenzo? Galit ko ding sagot sa kanya. Tigagala na patitig naman siya sa akin. Hindi siya nakaimik at nagulat din marahil sa biglang pagtaas ng boses ko. Kung ano man ang namamagitan sa inyong dalawa ni Eunice, I think labas na ako doon. Simulat sa pool alam ko na kung ano ang pinasok ko sa buhay mo at tapos na ako sa senaryo na iyon, muli kong bigkas. Walang namagitan sa aming dalawa. Aminado ako nagkamali ako at gusto kong ituwid ang pagkakamali kong iyon, Bella. Alam kong nagkasala ako pero sana naman hayaan mo akong ipakita sa iyo na nagsisisi ako. Hindi sagot ang hindi matutuloy na kasal nating dalawa para sa mga ganitong klaseng problema. Seryoso niyang bigkas. Hindi ko naman mapigilan ang matawa ng malakas. Ano ba ang mga pinagsasabi ng lalaking ito? Ang gulo niya. Sobrang gulo niya at feeling ko, hindi ko na talaga matatagalan pa ang makipag-usap sa kanya. Baka mas mauna pa akong mabaliw sa lalaking ito sa sobrang gulo niyang kausap Wala akong pakialam kung may namamagitan man sa inyong dalawa or wala. Wala din akong pakialam kung nagmamahalan ba kayong dalawa ni Eunice or hindi. Labas na ako sa mga feelings nyo at kung wala ka ng iba pang sasabihin, pwede bang iwan mo na ako? Nakakaisturbo ka na kasi galit kong wika kasabay ng pagturo ko sa pintuan ng kwarto. Gustong-gusto ko na talagang lumabas na siya dahil habang nagtatagal, tumataas yata ang level ng stress ko dito kay Kenzo. Ang hirap niya talagang kausap Kaya lang imbes na sundin niya ang nais ko, halos inisang hakbang niya ang pagitan naming dalawa. Hindi na ako nakaiwas pa nang bigla niya na lang akong hawakan sa magkabilaan ko. Balikat at galit niya akong tinitigan sa aking mga mata. Siguro nga wala ka ng pagtingin sa akin, kaya ganoon na lang kabilis sa iyo na itaboy ako, nanlilisik ang mga matang bigkas niya. Hindi ko naman mapigilan ang makaramdam ng kaba. Para kasing bigla siyang naging mabangis sa paningin ko Nababasa ko sa mga mata niya ang galit sa hindi ko malamang dahilan. Yes, tama ka. Wala na akong pagtingin sa iyo at mulat na ang mga mata ko sa katotohanan na wala na talaga. Kung noon patay na patay ako sa iyo, iba na ngayon. Nakalimutan na kita at kahit na lumuhod ka pa sa harapan ko, buo na ang desisyon ko, wala nang kasalan pa na mangyayari sa pagitan nating dalawa, seryoso ko ding sagot sa kanya. Ay, Safi. Ganoon.
Well, kung hindi mo na ako mahal, hayaan mong turuan kita na mahalin ako ulit, galit niyang sagot kasabay ng pagbaba ng labi niya sa labi ko. Kaagad namang nanlaki ang mga mata ko sa sobrang pagkabigla. Hindi ko inaasahan na magagawa niya sa akin ang bagay na ito, kaya naman pilit akong nagpumiglas mula sa pagkahawak niya. Iyon nga lang, kahit na anong gawin kong pagpupumiglas at pagtulak sa kanya, hindi talaga ako makakawala sa kanya. Lalaki siya at mas malakas siya sa akin, at kahit na nakatikom ang bibig ko nagawa niya pa ring maipasok ang dila niya sa bibig ko. Helpless at hindi ko natuloy napigilan pa ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Mukhang naramdaman niya naman iyon kaya naman itinigil niya na din ang pag-angkin sa labi ko na ginawa ko namang tsansa para makawala sa kanya. Malakas ko siyang itinulak kasabay ng pagdapo ng palad ko sa pisngi niya. Hayop ka! Bastos at nakakadiri ka, galit kong sigaw. Lalong nag-uunahan sa pagpatak ang luha sa aking mga mata. Sa tanang buhay ko, hindi pa ako nabastos ng ganito ng kahit na sinong lalaki at ganito pala ang feeling. Nakakainsulto. Bella, I am sorry. Nadala lang ako. Please, huwag ka namang magalit sa akin ng ganyan bigkas niya. Muli siyang naglakad palapit sa akin at akmang muli niya sana akong hahawakan sa magkabilaan kong balikat pero malakas ko naman siyang itinulak. Hindi na kita mahal at kung sakaling maibabalik ko man ang oras ikaw ang kauna-unahang lalaki na iiwasan ko dahil ikaw ang dahilan kung bakit nararamdaman ng puso ko kung gaano pala kasakit ang mabigo, seryoso kong bigkas. Tigagala na patitig siya sa akin habang baka sa mga mata niya ang pait. I know and understand. I am sorry Bella, mahina niyang bigkas. Napahakbang siya patungo sa pintuan ng silid at laglag ang balikat na lumaabas siya ng kwarto. Naiwan naman akong nanghihinang napaupo sa aking kama. Ramdam ko pa rin ang lakas ng tibok sa puso ko at hindi ko na din napigilan pa ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Ayaw ko na sana siyang iyakan dahil pagod na ako. Ayaw ko na sana siyang makita para tuluyan ko na siyang makalimutan kaya lang bakit naman ganoon. Kung saan ayaw ko na siyang pansinin, siya naman itong panay papansin sa akin. Ano ba talaga ang gusto niyang mangyari? Ano ba talaga ang gusto niyang palabasin? Nawalan tuloy ako ng gana na mag-impake kaya naman tuluyan ko na lang inihiga sa kama ang sama ng loob na nararamdaman ko. Parang hindi ko na yata kaya pang magtagal sa ganitong sitwasyon. Kung hindi lang siguro nakakaawa si Lolo Lance, parang gusto ko nang umalis Gusto ko nang lisanin ang bahay na ito para tuluyan na din akong makalayo sa presensya ni Kenzo. Dahil sa sobrang sama ng loob na nararamdaman ko, wala na akong ibang ginawa buong maghapon kundi ang magmukmok dito sa loob ng kwarto. Ni hindi ko nga din namalayan na nakatulog pala ako dahil sa muling pagmulat ko ng aking mga mata, sobrang dilim na ng buong paligid. Gabi na pala at kahit papaano magaan ang pakiramdam ko na bumangon ng kama. Diretso ng banyo dahil sa tawag ng kalikasan at nag-ayos ng sarili bago ako nagpasyang bumaba at naglakad patungo sa dining area. Sobrang gutom na din kasi talaga ako Iyon nga lang, pagdating ko ng dining area, katahimikan ang sumalubong sa akin. Although may mga pagkain na nakahain sa mesa, pero parang hindi ko naman kayang kumain ng mag-isa lang ako. Akmang lalabas na sana ako ng dining area nang bigla namang pumasok si Marisa. Kaagad na gumuhit ang ngiti sa labi nito ang mapansin niya ang presensya ko. Good evening, senyorita. Umalis po si senyor at ibinili niya po kayo sa amin na alagaan daw namin kayo, nakangiti nitong bigkas. Ha? Saan nagpunta si Lolo? Saka, anong oras siya umalis, nagtataka kong tanong. Kanina pa pong mga 3:00 ng hapon, senyorita. Tulog na tulog po yata kayo, kaya hindi na nakapagpaalam sa inyo, nakangiti naman itong sagot sa akin. Wala na akong nagawa pa kundi ang maupo na lang para makakain na. Wala pala akong aasahan na makakasama sa pagkain ng dinner dahil wala si Lolo Lance. Ayaw ko din naman hanapin si Kenzo. Naging maayos naman ang mga sumunod na sandali sa buhay ko. Pagkatapos kong kumain, tumambay lang ako ng garden ng halos 30 minuto at muling umakyat ng silid. Tinawagan ko ang mga kaibigan ko para kumustahin at sinabi nga nila na naghahanda na daw sila sa pag-alis. Kahit papano, sobrang excited ko din naman. Sa wakas, mabawas-bawasan na din yata ang stress na nararamdaman ko. Pagkakataon ko na ito para makapag-unwind. Pagkatapos naming mag-usap ng mga kaibigan ko through group chat ipinagpatuloy ko na ang pag-iimpact ko.
Kaunting mga gamit lang naman dahil babalik din naman ako dito sa mansion after 2 days. Kakatapos ko lang mag-impake nang makarinig ako ng mahinang katok sa pintuan ng silid. Nagtataka man, wala na din akong choice kundi ang pabuksan ng pintuan ang kung sino mang kumakatok. Senyorita, pasensya na po kung naistorbo namin kayo. Si Senyorito Kenzo po kasi, kaagad na bigkas ni Marisa nang mabungaran ko siya. Automatiko tuloy na napakunot ang noo ko dahil sa matinding pagtataka. Yes? Bakit? Ano ang nangyari kay Kenzo? Tanong ko. Si Senyorito Kenzo po kasi lasing na po siya tapos ayaw pa rin paawat sa pag-iinom, sagot nito. Ganoon ba? Naku, hayaan mo siya Marisa. Malaki na ang taong iyan at alam niya na kung ano ang tama at mali. Baliwala kong sagot pero ang totoo, nag-aalala din naman ako. Umiinom si Kenzo. Kailan pa? Hindi po pwedeng pabayaan siya, senyorita. Baka po kasi magkasakit si senyorito dahil sa labis na pag-inom ng alak. Senyorita, tulungan niyo naman kami o baka kung ano ang mangyari kay senyorito. Wala po kami sa lugar na awatin siya tapos wala din po si Senyor Lance ngayon, sagot nito. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapakamot ng sarili kong ulo. Ano ba naman iyan? Kung saan gusto ko nang iwasan habang buhay itong si Kenzo, saka naman nangyayari ito. Nasaan na ba kasi si Lolo Lance? Siya dapat ang umawat sa apo niya para itigil na ang pag-inom eh. Duda din naman ako kung makikinig sa akin si Kenzo. Hindi na kami in good terms at wala din akong time na makipag-usap dito. Iyon nga lang, baka kung hayaan ko ito na uminom ng alak baka naman kung ano ang mangyari sa taong iyon. Magiging kargo pa ng konsensya ko. Well, susubukan ko lang naman patigilan pero kung ayaw makinig, hindi ko nakasalanan iyon. Senyorita please po. Tulungan niyo naman kami o inakikusap na muling bigkas ni Marisa. Wala na akong choice pa kundi ang puntahan si Kenzo para patigilin na daw na uminom. Heist, nagkaroon pa ako ng obligasyon sa buhay. Ano ba kasi ang problema ng taong iyon? Nadatnan ko nga si Kenzo na nasa may gazebo at tahimik na umiinom na alak. Hindi ko pa nga mapigilan ang mapasimangot nang mapansin ko ang ilang bote ng alak na nakalatag na sa mesa. Wala na akong choice kundi ang lapitan ito at kausapin. Baka kasi kung ano pa nagmangyari dito at ako pa nagmasisisi. Saka, gusto ko nang magpahinga dahil maaga akong susunduin ng mga kaibigan ko bukas. Bella! Sabi ko na nga ba hindi mo ako matitiis eh, kaagad niya pang ang bigkas nang mapansin niya ang preses niya ko. Kaagad na din akong naglakad palapit sa kanya at naupo sa katapat na upuan ng mesa. Ano ang ginagawa mo? May problema ba? Kuwari nagtataka kong tanong. Problema? Naku, wala. Gugusto ko lang uminom dahil hindi ko ito nagawa kagabi, nakangiti nitong sagot sa akin. Pansin ko na medyo marami na siyang nainom na alak. Namumula na kasi ang kanyang mukha at medyo bulol na din siya kung magsalita. Okay pero I think last na iyan. Nag-aalala sila Marisa sa iyo dahil ang dami mo na daw nainom na alak, sagot ko din naman kaagad sa kanya. Yeh, I know. Mabuti pa sila nag-aalala sa akin samantalang ang iba dyan parang wala man lang pakialam sa akin, bigkas niya. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapataas ng kilay. May number ako ni Eunice. Gusto mo bang tawagan ko siya? Nakataas ang kilay na sagot ko. Napansin kong natigilan ito sabay titig sa akin. Nababanaag ko sa mga mata niya ang lungkot kaya parang gusto ko tuloy isipin gayon na nag-away siguro sila ng babaeng iyon. Kaya siguro may gana siyang maglasing gayon. Si Eunice. Paano na naman nasali sa usapan ang babing iyon? Seryoso niyang tanong. Muli siyang nagsali ng alak sa baso at diretsong tinungga ang laman yun. Bakit hindi ba siya ang dahilan kung bakit ang dami mo nang napatumbang bote ng alak? Nakataas ang kilay na tanong ko. Nagkakamali ka. Maling-mali ka Bella dahil wala na akong pakialam pa kay Eunice. Ayaw ko na sa babaeng iyon, bigkas niya na malabong paniniwalaan ko. Kasama niya si Eunice kahapon at kagabi kaya sinong tanga ang maniniwala sa pinagsasabi niya ngayon? Don't care kung mali ako pero dapat itigil mo na iyang pag-inom mo. Hindi makakabuti sa iyo at lasing ka na yata eh, sagot ko naman sa kanya. Lasing? Hindi pa. Kulang pa para makatulog ako at mawala ang sakit na nararamdaman ng puso ko ngayon, bigkas niya. Muli na naman siyang nagsali ng alak sa baso niya pero naging maagap ako.
Mabilis kong inagaw mula sa kamay niya ang bote ng alak. Tama na sabi iyan eh. Saka ka nalang uminom ng marami kapag nandito na si Lolo, naiinis ko ng bigkas. Pambihira! Ayaw ba talaga niyang paawat? Gusto niya bang sunugin ang atay niya sa mga alak na ito? God, umiinom ako pero hindi ganito kasugapa. Hindi din ako umiinom ng alak ng mag-isa lang ako. Si Lolo Lance? Wala nang pakialam sa akin iyon. Mas mahal ka pa noon kumpara sa akin na apo niya, sagot niya na naman. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapataas ng kilay dahil sa sinabi niya. Baka nagtatampo lang dahil hindi ka sumipot kagabi. Pasasaan ba at magkakaayos din kayo ni Lolo? Mawawala din ang tampo noon sa iyo, basta ipakita at iparamdam mo lang sa kanya na nagsisisi ka, sagot ko naman kaagad. Hindi naman siya nakasagot habang titig na titig siya sa akin na para bang may kung anong bagay siyang tinitingnan sa mukha ko. Hindi ko tuloy mapigilan ang makaramdam ng pagkailang. Kakaiba kasi ang paraan ng pagtitig niya sa akin eh. Na para bang may ibig sabihin na hindi ko naman mawari kung ano iyon. How about you, Bella? Mapapatawad mo din ba ako sa lahat ng mga pagkakamali na nagawa ko sa iyo? Kung sakaling hihingi ako sa iyo ng isang pang chance, pagbibigyan mo ba ako? Seryoso niyang tanong sa akin. Hindi naman ako nakaimik. Naguguluhan ako. Ano ba ang mga pinagsasabi niya? Lasing lang ba siya? Bakit kailangan niya akong tanungin ng mga ganitong bagay? Wala ka namang kasalanan sa akin para patawarin kita, Kenzo. After New Year, hindi na tayo magkikita at sana pareho na tayong makapag-move on. Magpo-focus na ako sa sarili kong buhay at sana ganoon ka din, seryosong sagot ko sa kanya. Napansin ko naman ang pagguhit ng malungkot ng ngiti sa labi at akmang tatayo sana siya pero muli ding napaupo. Lasing na nga siguro at hindi niya na talaga kaya ang katawan niya. Galit ka nga siguro sa akin. Galit na galit ka nga siguro sa akin dahil sa ginawa ko. Hayaan mo hindi naman matatapos dito ang lahat eh. Gagawa ako ng mga bagay para muli mo akong ibigin, Bella, bigkas niya. Hindi ako galit sa iyo, Kenzo. Disappointed lang ako sa sarili ko dahil sa dinami-dami ng lalaking pwede kong mahalin. Bakit ikaw pa? Hindi ko na din napigilan pang sagot sa kanya habang pigil ko na naman ang sarili ko na maluha. Mananatili ka sa puso ko habang buhay, Kenzo, pero hindi ibig sabihin noon na patuloy akong magpaka-chip sa harapan mo. Hinding-hindi na ako maghahabol pa sa iyo, kahit na ano pa ang mangyari, muli kong bigkas. Sa pagkakataon na ito, talagang sinadya kong hinaan ang boses ko. Hindi ko lang alam kung narinig niya ba ang huling katagang binitiwan ko, dahil lang muli ko siyang tingnan, napansin kong nakayukyok na siya sa mesa at mukhang nakatulog na. Kaagad ko namang tinawag sila Marisa at Manang Nilda para mapagtulungan namin na iakyat si Kenzo sa kwarto niya. Sige na po Manang, Marisa ako na ang bahala kay Kenzo, nakangiti kong wika sa kanila. Maayos naman naming naiakyat si Kenzo dito sa kwarto niya, at mukhang lasing na nga siya, dahil naghihilik pa habang maayos nang nakahiga sa kama. Okay po senyorita, panabay nilang sagot at tuluyan na nga nila akong iniwan dito sa silid. Nang mapag-isa ako, mabilis na din akong pumasok ng banyo. Kumuha lang ako ng malinis ng face towel, binasa iyon sa maligamam na tubig at naglakad pabalik kay Kenzo. Pupunasan ko lang siya para kahit papaano, mahimasmasan siya sa kalasingan niya. Huling gagawin kong pabor para sa kanya at pagkatapos noon, lalabas din kaagad ako ng kwarto para makapagpahinga na din. Hindi naman ako ganoon kasama para maatim na iwan siya sa hindi ka nais-nais na sitwasyon. Kaagad na akong naupo sa gilid ng kama. Inumpisahan kong punasan ang kanyang mukha habang hindi ko mapigilan na pakatitigan siya. Alam kong ito na ang huling sandali na mahawakan ko siya ng ganito. Alam kong ito na din ang huling sandali na makakasama ko siya sa iisang silid. Malungkot akong napangiti. Tuluyan ko na siyang papakawalan dahil hindi naman kasi talaga pwedeng habang buhay ikip ko ang pagmamahal sa puso ko para sa kanya dahil alam ko sa sarili ko na masasaktan lang ako which is ayaw kong mangyari. Pagkatapos kong punasan ang kanyang pisngi, akmang tatayo na sana ako para banlawan ang face towel sa banyo nang maramdaman ko ang bigla niyang paghawak sa braso ko. Saan ka pupunta? Please don't leave me, Bella, mahina niyang sambit. Nakapikit ang kanyang mga mata pero mahigpit ang pikakahawak niya sa braso ko na para bang ayaw niya akong pakawalan. Kenzo, bitaw. Pinupunasan pa kita o. Patapusin mo muna ako para pareho na tayong makapagpahinga,
Seryosong sagot ko sa kanya. No. Dito ka lang. Dito ka lang sa tabi ko, Bella. Mahina niyang sambit at nagulat na lang ako nang bigla siyang dumilat. Matiim niya akong tinitigan sa aking mga mata at hindi ko na nga mapigilan na mapatili nang bigla niya na lang akong hilahin na siyang dahilan kaya napahiga ako sa ibabaw niya. Kenzo, ano ba? Ano ba ang, hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang bigla niya na lang ang kininang labi ko. Hindi ko iyon inaasahan kaya naman kaagad na nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Biglang naging blanko ang utak ko at hindi ko malaman kung ano ang gagawin ko. I love you, Bella. Mahal kita. Mahal na mahal kita, narinig ko pang ang mahina niyang sambit ng panandalian niyang pinakawalan ang labi ko. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig. Impossible. Sobrang imposible talaga ang katagang binigkas niya. Hindi ako maniniwala. Nag-aalangan ang puso ko na paniwalaan siya lalo na at alam kong lasing lang siya. Na alam kong wala siya sa huwesyo kaya nasasabi niya ang katagang ito. Muli niyang inangkin ang labi ko sa pagkakataon na ito, ramdam ko na ang kapusukan niya kaya naman hindi ko na mapigilan pa ang mapapikit. Ramdam ko ang init sa kanyang katawan dahil nasa ibabaw niya ako. Alam kong maling magpaubaya pero promise. Hanggang halik lang. Yes, hanggang halik lang. Ito ang last na halik at hindi na maulit. Hindi ko naman isusuko ang katawan ko sa kanya eh. Halik lang ang pagsasaluhan namin bilang baon ko sa pag-alis ko kinabukasan. Sa naisip kong iyon, nagkaroon ako ng lakas ng loob para tugunin ang halik ni Kenzo. Lalo din yatang dumuble ang kapusukan niya at nag-uumpisa ng maglakbay ang mga palad niya sa katawan ko. Aminado akong magaling siyang humalik. Nakakawala ng katinuan at namalayan ko na lang ang bigla niyang pag-ibabaw sa akin. Yes, nagkapalit na kami ng pwesto habang sa pagkakataon na ito naging abala na ang kanyang labi sa aking leg. Kumakagat-kagat at dumidila siya sa bahaging iyon kaya lalong nadagdagan ang init na nagmumula sa aking buong pagkatao. Naramdaman ko pa nga ang pagpasok ng mapangahas niyang kamay sa ilalim ng aking t-shirt. Una iyong humaplos sa impis kong tiyan pataas patungo sa aking boobs habang ang kanyang labi ay abala sa kakadila at kakakahagod sa aking leg. Grabe ang sarap at init na ako. Buhay na buhay ang pagnanasa sa buo kong pagkatao kaya bahala na. Yes, bahala na basta ang importante masaya ako. Masayang-masaya ako sa ginagawa niya sa akin ngayon. Kenzo, mahina kong ungol. Nag-umpisa na kasing masahiin ng isa niyang palad ang isa sa mga boobs ko. Ang sarap. Nakakawala ng katinuan at gusto ko pa. Nang maramdaman ko na pilit ng itinataas ni Kenzo ang lailayan ng aking t-shirt ay kusang sumunod ang katawan ko para tuluyan niyang mahubad iyon. Pagkahubad niya sa aking t-shirt, tuluyan nang na-exposed sa mga mata niya ang aking katawan. Una niyang pinakatitigan ang aking boobs at pagkatapos noon, hindi ko mapigilan ang malakas ng mapaungol nang bigla niya nalang dilaan palibot ang aking pasas na pink habang ang isa niyang palad ay abala pa rin sa kakamasa at kakalapirot sa kabila kong pasas na pink. Kenzo. Ang sarap, mahina kong ungol. Alam kong tuluyan na akong bumigay. Sabi ko halik lang pero ano ito? Nahubad niya na ang t-shirt ko pero wala man lang akong ginawa kundi ang pigilan siya. Ang sarap niyan Kenzo, muli kong bigkas nang bigla niya nalang isubo ang pasas na pink angko at marahang sinipsip iyon. Hindi ko na napigilan pa ang sarili ko. Napayakap na din ako sa katawan niya dahil pakiramdam ko, kakapusin na ako sa aking paghinga sa ginagawa niya sa akin. Salitan na ang ginagawan iyang pagpapala sa magkabilaan kong boobs. Salitan niya na ding sinipsip ang pasas na pink ko na akala mo may nakukuha siyang isang masarap ng inumin. Lalo. Akong napaliyad sa sarap kasabay ng nararamdaman kong pagkabasa ng aking hiyas. Yes, ramdam ko iyon lalo na at nag-umpisa na namang maglumikot ang dalawang kamay ni Kenzo. Bumaba ang haplos na patungo sa pang-ibabang bahagi ng katawan. Nakarating sa hita ang isa niyang kamay samantalang ang isa naman ay nasa loob na ng shorts ko. Hinawi niya ang suot kong panty at sinalat ang basang-basa ko ng hiyas. Hinagod niya ang hiwa noon kaya muli akong napahalingling sa sarap. Alam kong mali ito pero bahala na. Saka ko na lang siguro pagsisisihan ang lahat kapag tapos na. Yes, marupok kung sa marupok pero ang importante sa akin ngayon ay naging masaya ako sa piling niya. Naiparamdam niya sa akin ang langit at sapat na iyon.
Nang maramdaman ko ang pag-attempt ni Kenzo na hubarin ang suot kong shorts, hindi na ako nagreklamo pa. Hinayaan kong mahubad niya iyon ang tuluyan kasama na ang aking panty. Pagkatapos niyang gawin iyon, kusa ko na ding itinaas ang lailayan ng suot niyang shirt. Gets niya naman yata ang kung ano ang gusto ko at kaagad niya din naman akong tinulungan na gawin iyon. Pagkatapos mahubad ang suot na t-shirt ni Kenzo, muling naglakabay ang labi niya pababa ng pababa, patungo sa pang-ibabang bahagi ng katawan ko hanggang sa narating niya ang basang-basa kong hiyas at walang sabi-sabing bigla na lang hinagod ng dila niya ang hiwa ko. Napaliyad ako sa sobrang sarap at gusto kong maiyak sa kakaibang sensasyon na aking nararamdaman. Grabe, ang galing niya. Ang sarap ng dila at bibig niya. Ah, Kenzo. Sige pa. Mahina kong sambit habang hindi ko na napigilan pa ang mapakapit sa kanyang buhok. Lalo ko pang ibinuka ang dalawa kong hita para bigyang daan ang kanyang labi sa ginagawa sa akin. Ilang minuto din naging abala ang labi niya sa hiyas ko bago niya iyon iniwan. Bumaba siya ng kama habang hindi niya inaalis ang tingin niya sa hubot-hubad kong katawan at mabilis na ibinaba ang kahuli-hulihan niyang saplot. Ang kanyang boxer shorts at brief nang mahubad niya iyon, kaagad na tumampad sa mga mata ko ang naghumindig niyang alaga. Mataba at mahaba iyon kaya hindi ko na maiwasan ang makaramdam ng kaba. Gusto ko na sanang umatras kaya lang nang muli niya akong daganan at angkinin ulit ang labi ko, lahat ng pag-aalinlangan sa isip ko ay biglang naglaho. Sa pagdagan niya kasi sa akin, naramdaman ko ang init na nagmumula sa katawan niya na sobrang sarap sa pakiramdam. Ni hindi na nga ako nagprotesta pa nang isinampay niya ang isa kong hita sa may baiwang niya at ikinikiskis ang matigas niyang sandata sa bukana ng aking kuweba. Ahem, Kenzo, mahingkong sambit. Itingil niya ang pag-angkin sa labi ko at malamlam na tinitigan ako sa mga mata. Sa umpisa lang ang sakit pero promise makakaramdam ka din kaagad ng sarap. Ako ang bahala sa iyo, Bella, mahina niyang sambit. Wala na akong nagawa pa kundi ang tumango na lang para ipagkatiwala ang magiging kapalaran ko sa mga kamay niya ngayong gabi. Nang mag-umpisa ng gumalaw si Kenzo sa ibabaw ko, hindi ko mapigilan ang mahigpit na mapakapit sa kanya nang biglang sumigid ang sakit sa buo kong pagkatao. Parang pinupunit ang aking puwerta sa ginagawa niya. Kay Kenzo sa galit lang. Masakit, mahingkong sambit pero para bang wala siyang narinig. Makailang beses siyang buong puwersa na umulo sa ibabaw ko kasabay ng pagbulusok ng alaga niya sa puwerta ko. Ramdam ko kung gaano siya kalaki kaya naman hindi ko na din namalayan pa na kusa na palang bumaon ang mga kuko ko sa likuran niya. Hindi ko na din mapigilan pa ang maluha. Shit, nasaan ang sarap? Bakit sobrang sakit? Tahimik akong lumuluha pagkatatapos ng mainit na sandali na namagitan sa aming dalawa ni Kenzo. Sabi ko naman kasi kanina, saka na ako magsisisi kapag tapos na at ngayong tapos na, biglang balik ng realisasyon sa isipan ko. Ngayon ko din lubusang na-realized ang malaking pagkakamali na nagawa ko. Ang tanga ko. Sobrang tanga ko para ibigay ang sarili ko kay Kenzo, gayong alam ko naman sa sarili ko na sa bandang huli ako pa rin ang talo. Malungkot akong napatitig sa payapa niyang mukha na natutulog. Hindi ko mapigilan ang malungkot na mapangiti habang dahan-dahan akong bumangon ng kama. Masakit ang buo kong katawan lalo na ang pagkababae ko, pero kailangan kong makaalis dito sa loob ng silid niya. Hindi ko din kasi alam kung ano pang mukha ang ihaharap ko sa kanya pagkatapos ng gabing ito. Lasing siya at baka nga wala siya sa sarili niya habang nagtatalik kami Baka kinabukasan, limot niya na din ang nangyari sa amin ngayong gabi at mas lalo lang akong masasaktan. Pligil ko ang sarili kong mapahikbi. Tuluyan na akong bumaba ng kama at paika-ikang hinagilap ang lahat ng aking saplot. Wala na akong sinayang na sandali at kaagad ko na ding isinuot iyon at pagkatapos noon, dahan-dahan na akong lumabas ng kanyang silid. Diretso ako sa aking silid kung saan pagkapasok ko sa loob, hindi ko na napigilan pa ang malakas na napaiyak. Pati hayang nahiga sa kama habang patuloy ang pagdaloy ang luha mula sa aking mga mata. Mulat na ako sa pagkakamaling nagawa ko ngayong gabi at hindi na maibabalik pa ang mga nangyari na. Magsisisi man ako pero huli na. Nakuha na ni Kenzo ang pagkababae ko at sa bandang huli ako pa rin ang talo. Wala sa sariling napatitig ako sa orasan. Halos alauna na ng madaling araw at hindi ko alam kung kaya ko pa bang magtagal sa lugar na ito. Siguro, hindi ko na din matutupad ang promise ko kay Lolo Lance na samahan siya na ma-celebrate ang New Year dahil pagkatapos ng gabing ito, wala na akong balak pang bumalik sa mansion na ito.
Aalis na ako at babalik na ako ng Manila kasama ng mga kaibigan ko. Tuluyan ko ng lalayuan at iiwasan si Kenzo dahil puro sama lang ng loob ang mapapala ko kung patuloy ko pang ipilit ang sarili ko sa kanya. Nagpahinga lang ako ng halos 3 oras bago ako nagpasyang pumasok sa loob ng banyo para maglinis ng katawan. Kailangan ko nang maghanda dahil mamaya ng kaunti aalis na ako. Bayan ko na lang siguro hihintayin ang mga kaibigan ko. Nasambit ni Lolo Lance sa akin kahapon na pwede akong magpahatid sa driver kahit saan ako magpunta at kukunin kong chance iyon ngayon. Bago sumikat ang araw sa silangan, aalis na ako. Hindi ko nahihintayin pang magising si Kenzo dahil hindi ko alam kung paano siya pakikiharapan pangkatapos ng nangyari sa amin kanina. Wala na akong mukhang maihaharap sa kanya. Ubos na din ang pride ko dahil wala na akong maipagmamalaki pa. Nakuha niya na iyon at aalis ako sa hasyenda nila na talunan at luhaan. Ramdam ko ang pananakit ng pagkababae ko sa bawat paghakabang ko pero kailangan kong tiisin iyon. Alam kong magiging maayos din ang lahat. Pasasaan ba at makakalimutan ko din ang mga nangyari? Pasasaan ba at muli ding maging manhid ang puso ko sa sakit? Mabilsang ligo lang naman ang ginawa ko. Nag-ayos at eksakto alas 5 ng umaga, lumabas ako ng silid bitbit ang aking luggage. Saktong pagkababa ko ng hagdan, nakaslubong ko si Manang Nida. Ang mayordoma ng Mansion Borlo. Good morning, senyorita, kaagad na bati nito habang nagtatakang napatitig sa hawak kong luggage. Pilit naman akong bumiti. Good morning din, Manang. Nakauwi na po ba si Lolo Lance? Nakangiting tanong ko. Mabilis naman siyang tumango. Opo. Before midnight dumating si Senyor Lance. Aalis po ba kayo, senyorita? Tanong niya sa akin. Alanganin naman akong tumango. Alam na ni Lolo Lance ang tungkol dito at nabangit niya din sa akin kahapon na pwede daw akong magpahatid sa driver kahit saan ako magpunta. Magkikita kami ng mga kaibigan ko galing Manila at magpapahatid sana ako sa driver sa bayan para katagpuin ang mga kaibigan ko. Nakangiti kong sagot. Ganoon po ba? Naku, opo. Nabangit nga po pala ni Senyor Ian sa amin kahapon. I-assist daw namin kayo kung aalis ka na. Sige po, senyorita, tatawagin ko si Mang Ben para ipag-drive ka patungo sa bayan, nakangiti nitong sagot. Isang masayang pagtango ang naging sagot ko at kaagad na ding ibinigay ang hawak kong luggage sa kanya nang tangkanyang kunin sa akin iyon. Diretso kami sa parking area ng mansion kung saan naabutan namin ang isang may edad na lalaki na abala sa kakapunas ng sasakyan. Kaagad naman akong ipinakilala ni Manang Nilda dito at kinumpirma sa akin na siya nga si Mang Ben na magiging driver ko daw ngayong araw. Itinigil niya din naman kaagad ang paglilinis ng kotse at isinakay ang luggage ko sa loob. Gusto ko pa sanang magpaalam kay Lolo Lance bago umalis kaya lang natatakot naman akong baka magising si Kenzo. Tatawagan ko na lang siguro si Lolo Lance mamaya. Magpapaliwanag din ako dito tungkol sa pagbabago ng plano ko na hindi na siya masasamahan sa darating na New Year. Bumiyahe na din kaagad kami ni Mang Ben. Habang nasa biyahe, nakatangap ako ng mensahe mula sa mga kaibigan ko. Naghahanda na daw at paalis na sila ng Manila.